I can't believe that you came into my life. You made me feel again. Now it's my turn. You say you've always been a little bit shy. Ang video representation na ito ay activity para ipalaganap ko ang emotion pagdating sa isang arts. At unang-una ay maghahanap tayo ng mga object o bagay na siya magiging representative natin sa video ito. At ang nahanap kong bagay na yon o object ay ito. Isa siyang maliit na canvas painting na siyang nakatago sa tinatawag kong may wagang baul o magic box. Isa yun sa mga gamit ko dito sa Bahay Pag-asa, personal na gamit. And then, ito yung naisip ko na magiging object na kakailanganin ko dito. Ang kwento na lang nito ay simple lang. Meron akong canvas na maliit at paintbrush or painting. And then, naisip ko na ano kaya mararamdaman ko kung ako yung binigyan ng painting, although na marunong ako, gaya na sa likod ko, isa yan sa mga ipinasa ko sa nakaraang Obra 19 dito sa De La Salle University. And then, pinil ko na para ano kaya magiging maramdaman ko kung ako naman yung bibigyan ng painting. Ngayon, binigay ko to sa taong mahal ko na tinry ko siyang pagawain, although alam kong hindi siya marunong, pero naniniwala ko na yung arts is hindi siya batayan kung marunong ka o hindi. Basta nakagawa ka ng mga kulay, kahit shadow man yan or black and white, it's a art. It's a form of art. And then naisip ko na yun, ipagawa sa kanya. And then ito yung kinalabasan ng nagawa niya. Para sa akin, sobra akong masayahan. Sobrang natuwa yung sarili ko na as a painting na marunong gumagawa, masaya ako na nabigyan ako ng painting na alam kong request ko rin naman. Ayun, alam kong hindi maganda ito sa mata ng iba, pero para sa akin, sobrang ganda nito dahil gawa ito ng taong mahal ko. And then, alam kong binuhos niya yung puso at emosyon niya para masagawa niya yung ganitong kaganda na painting. And then, bakit binili or binigay niya sa akin? Aside sa na-request ko, kundi gusto ko rin malaman kung ano yung magiging type ng o form ng painting na gagawin niya sa akin. Like parang na-identify ko kung malungkot ba siya nito or masaya or sobra yung pagmamahal. And then ang nakita ko nga sa ginawa niyang painting na ibinigay niya sa akin is full of peace, na parang ansaya lang na tignan at ansaya lang na pumunta dito sa magulong mundo ngayon, na parang ang sarap na lang manirahan sa mga payapang lugar. And then, why? Siguro nga dahilan na na-request ko to sa kanya at when siguro nitong mga nakaraang buwan po na binigay niya to sa akin. And then, at narito yung picture ng taong nagbigay nito sa akin. Eto siya. Ayun lang. Masaya ako na kahit sa simpleng bagay na pinagawa ko sa kanya, sobra ko na-appreciate yun. And then, pag-identify sa philosophical na perspective ng arts na ito is para sa akin is though katulad na nasabi ko doon sa discussion namin kay Sir Prof Reyes na art, for me, art is a therapy for me. And then yun nga, sa arts na ito, sa painting na nandiyan, in the way na in-express natin yung emotion natin, malungkot man tayo, masaya, nagmamahal, galit, o wala lang. Yun lang. Masaya ako na na-express ko kung ano yung nalalaman ng sa loobin ko sa pagpe-painting, dahil
isa sa mga hobbies ko to. Masaya ako na ginagawa ko to at masaya din ng ibang tao kapag nakikita nila ko ano yung ginagawa ko. And then, katibayan na may katotohanan yung mga sinasabi ko is like said na ni philosopher Rene Descartes, the way na gumagawa ka ng painting is the way na na-express mo kung ano yung emotion mo. Like I said na may katulad nito, it is representative for me na parang siyang payapa. Like yun nasa likod ko is representative na parang peace of mind lang siya, green environment. And then like this is parang sobrang ano lang, calm ng pakiramdam. And then ayun, parehas kami ng philosopher na si Rene Descartes na naniniwala na the way na painting or naggagawa ka ng arts, the way na nag-express ka ng emotion mo. And then the next one is my selfie with my chosen philosopher. This is